Kasi wala naman eh. Ano yung budget ng ano? Ayon nga sa kanilang sa mga dilawan, hindi po to Duterte si Shelong Magno. Dalawa po ang pangunahing proyekto ng anong tawag dito? Infrastructure ni BBM ngayon 2025. Tanong nyo po kung ano yung dalawa na yun. Flood control projects at saka multi-purpose barangay hall o barangay building. Ayan, yan ang pinakamagandang halimbawa, yung kay Chua. Alam niyo po, no? Buti pa na nahimik na lang si Chua kaysa nangangatwiran pa Sa bangketa mo tinayo, Chua. Kahit na anong katwiran mo na yan ay dumaan sa legal na proseso. Legal na proseso yung pinagdaanan na magtayo kayo sa bangketa. Ngayon lang po ako nakarinig na legal na proseso yung magtatayo kayo sa illegal na lugar. Ibig sabihin, pwede pala kayong magtayo din sa gitna ng kalsada. Nag-aksaya lang. Yan po ang maliwanag na pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Kasi nakita nila Una, nakita nila. 19 million na yan. Kahit ako magtataka kasi mahilig po ako manood ng mga sa bahay ba. Nangangarap tayo na makapagtayo tayo ng bahay sa probinsya. No? Makabili ng lupa. Inaaya kasi ko ni KPL Mura daw lupa pa ron sa Mindanao. Sa bandang sa kanila, sa may Davao del Sur. Inaaya ko. Bili ng lupa. Tingin-tingin ako ng mga bahay. Ang lalaki na po ng bahay. Yung 19 million na yan, napakaliit po ng barangay hall nyo. Kung 19 million talaga pagpapagawa niyan. Pero hindi na po yun. Wala kang nakitang illegal, Chua? Sa bangketa mo tinayo? Ng pupa naman, no? Yan ang hirap yung binubobo nyo yung tao Kesyo, maganda raw na may barangay hall sa tapat ng eskwelahan. Sino po bang may sabing pangit yun? Sa bangketa nakatayo. Sidewalk vendor nga Alam mo ba yung ibig sabihin ng sidewalk vendor? Nagtitinda sa bangketa, pinalalayas natin. Kabuhayan na yun. Bakit? Yun bang mga tao hindi nila kaya na iwasan yung mga sidewalk vendor? Pwede pong iwasan yung sidewalk vendor, di ba? Kung tutuusin. Pero pinatatanggal po Kasi sidewalk nga Para po yun sa mga naglalakad. Ngayon, punta tayo sa isa. Yan po. Kaya nag-iisip ako, ano ba yung mga barangay hall na sinasabi? Yung naiisip ko mga barangay hall, yun napakalalaki sa mga congressman sa mga probinsya, di ba? Nakikita natin yan. Project of congresswoman, congressman. Nakalagay sa bubong. Yung mga karamihan yan barangay, tapos katabi covered court, di ba? Malalaki. Ito tindi, bangketa. Okay, isa pa. Flood control project. Yan lang po ang pinuntahan ng pera natin sa infrastructure. No wonder wala kayo nakikitang mga inauguration, no? Wala. Kasi nga hindi naman pinondohan Ang pinondohan lang barangay multipurpose building kasama na yung mga barangay hall at saka tong mga flood control. Sino ang hindi maiinsulto? Bilyon-bilyon po ang pera sa flood control. Daang bilyon. So kung 2 taon na 200 bilyon, 500 bilyon.
Trilyon na po ang pinag-uusapan natin buhat nung umupo si BBM. Trilyon na pondo para lang po sa flood control. Wala naman po napipigilan na baha. Ngayon, okay na sa amin yan. Tanggap na namin yung kapalpakan, di ba? Palpak eh. Ang hindi namin matanggap, yung iniinsulto nyo pa yung katinoan ng mga Pilipino. Hindi nyo na nga kayang kontrolin yung baha. Isisisi nyo pa sa nananahimik na Dolomite. Ang may kasalanan daw ng baha ay Dolomite. Sige nga, sino pong hindi matutuwa sa inyo? Hindi nyo nga masolusyonan yung baha, sinisi nyo pa sa Dolomite kung bakit nagbabaha. Alam niyo po ba kung magkano lang yung budget ng buong Dolomite na yan? 300 something million. Wala pa pong kalahating bilyon. Alam niyo ba kung magkano ang budget ng flood control? 500 billion mahigit sa isang taon. Nakakadalawang taon na. Sige nga. Kwentahin nyo nga yung priority nyo ng galit. Ayaw nyong punahin yung saan napunta yung mga flood control project. Yung kitang-kita nyo kung saan napunta, nariyan yung Dolomite, nariyan luminis yung bahagi ng Manila Bay na may Dolomite. Nakita ninyo kung saan napunta yung proyekto. Yun yung gusto nyong imbestigahan. Paano tong Dolomite ay nakasanhi ng baha? Mismo nga yung mayor eh. Alam na yung sanhi ng baha, yung baradong mga estero, baradong mga papunta sa ilog, na barahan nasarahan yung papunta ng estero. Hindi gumaganang mga pumping station. Alam niyo yun? Hindi niyo po malulutas sa mga problema sa palagiang paninisi sa mga Duterte. Nakakulong na yung tao. Yung mga proyekto niya pa rin ang sinisisi nyo. Bakit hindi nyo alamin saan nakatayo yung mga lintik na flood control na yan? Yun yung masakit eh. Ang masakit nga, hindi nyo na masolusyonan yung mga problema. Binubobo nyo pa yung tao na ang cause ng problema ngayon ay yung si Duterte na kasalukuyang nakakulong at presidente from 2016 to 2022. Lahat ng problemang nagaganap sa 2025, sinisi nyo kay Duterte na presidente noong 2022. Ano bang gusto nyo? Si Duterte ang lumutas? Pwede naman. Aminin nyo lang. Pwede naman na, di ba? Pwede naman na aminin nyo lang na ayaw na hindi namin kayang lutasin. Total, si Duterte may kasalanan niya, si Duterte na lumutas. Pwede naman. Okay, punta na po tayo rito kay speaking of HOR. Nakakatawa to si Princess eh. Ha? Ito po, tinanong po siya. Tinanong po si Princess, may statement daw si BP Sara na ang dahilan ng pagkakakulong ni Tatay Digong sa ICC ay Marites, di ba? Pinaliwanag ni BP Sara. Kutsabahan yan ng media, yung Marites ng media, no? Na pinalaki ng palaki. Sige nga, 30,000 ang hinihiling lang pangalan. Bakit hindi kayo makapag-produce? Kung hindi Marites yan 30,000 na yan, ano tawag dyan? Ang dali lang po niyan eh. Kung totoong may 30,000, may death certificate yan.
Ano yan? Yung pamilya, ano? Okay lang sa kanila? Biktima sila pero hindi nila mapangalanan yung mga kapamilya nila. Yun po yun eh. Ah, ano tawag mo ron? Sa 30,000 na pag hiningi ang pangalan nyo, hindi kayo makapagbigay. Di ba? Eh di Marites, chismis lang. O ngayon, eto ang tanong ko. Bakit nagtanong, kung reporter man yung nagtanong, bakit siya nagtanong tungkol sa ICC dito sa spokes ng HOR? Ano kinalaman ng ICC sa HOR? House of Representative spokes to eh. Bakit mo tatanungin tungkol sa nagaganap sa ICC? Di ba? Ikalawang tanong ko, bakit sumagot naman yung spokesperson ng HOR? HOR po ba ang prosecutor? HOR po ba? Kung ako kasi tatanungin, halimbawa hindi ko naman concern, ano masasabi mo rito? Eh di itanong nyo rin sa prosecutor nyo po itanong yan, bakit po ako tinatanong nyo, hindi naman po ako spokesperson ng ICC. Bakit po kayo tatanungin yan? Yung pagsagot mo sa usapin ng ICC, ibig sabihin ng HOR at lahat ng ahensya ng gobyerno pa, nakatodo lang kayo laban sa Duterte. Hindi talaga sa trabaho nyo sa HOR. Bakit? Ano po ang pakialam ninyo? Kung magsalita man si BP Sara, hindi naman niya binanatan yung HOR. Limited spokes ka ng HOR. Maliban na lang kung sinabi sa'yo ng HOR na banata mo si BP Sara sa usapin ng ICC, banata. Hindi po sila talaga. Yan pong pagsagot ni Princess tungkol sa usapin ng ICC. Hindi po totoong spokes sila ng HOR. Ang totoo po, attack dog siya na laban sa mga Duterte. Paano mo sasagot? Bakit mo sasagutin in the first place yun? Kung mali ang tanong, itatama mo ay pasensya na po kayo. HOR spokesperson po ako. Wala po akong kinalaman sa ICC. Nabanggit lang yung Duterte, pwede na kayo sumagot. Hindi ko maintindihan. Bakit kinakailangan nyo sagutin na hindi naman kayo concern? Okay, punta na po tayo sa concern tayong lahat. Tito Soto. Binanatan po ang alleged Senate insertion. July 21 po siya nagsalita. Kailan po nakita ng mga tao yung budget? Last year pa, di ba? Umaangal na sabi nga ni BP Sara isa yan sa dahilan. Yung pagiging staunch critic. Bakit po? Eto, wag naman masasaktan ha. Wag naman masasaktan yung mga kakampi natin na iba. Marami pong bumibira sa tungkol po sa GAA, sa pagbabudget. Maging si BP Sara, binira niya po si Speaker Romualdez at saka yung tauhan niya riyan na si Ko. Ano nga pangalan ni Ko? Yung chairman ng appropriations, di ba? Saldico. Yan. Sabi niya, silang dalawa ay may control ng budget. Ang dami pong bumanat sa budget. Pero may pinakamalaking impact po sa nabumanat sa budget, si Tatay Digong. Bakit? Naalala nyo, galing kay Tatay Digong yung, anong tawag doon? Yung gikan sa masa ba yun? Doon nila nilabas yun di ba? Na kino-question nila Tatay Digong. Kung di ako nagkakamali, ang guest niya si Congressman Ungab. Kino-question nila bakit may mga blanco. Ganun po yung impact ni Tatay Digong.
no? Ang dami pong bumanat sa budget, pagbabudget si Congressman Ungab, eto si Attorney Vic Rodriguez, at saka si BP Sara mismo, bumanat dyan. Dami pong bumibira eh. Pero yung talagang may impact, yung talagang pinakinggan, yung banat ni Tatay Digong dyan. Nung sila ni Ungab nagkukwentuhan dyan. Ibig sabihin, bawat sabihin ni Tatay Digong, no? Laban dito kay BBM, talagang ang impact sa tao matindi. Paniniwalaan mo, kapanipaniwala yung matanda. Kaya tumatak sa atin yung bangag eh. Words ni Tatay Digong yan. Hindi naman yan inimbento ng kung sino eh. First time po na may nagsalita. First time, hindi, meron nagsasalita. Pero yung first time na may impact yung sinabi. Yung open the book, talagang nakakarindi po. Paisa-isa lang po ang banat ni Tatay Digong pero nagmamarka bawat bira niya. Kaya kinakailangan nga nila ma-eliminate si Tatay Digong. Oh, balikan natin to si Tito Soto. Ang tanong, bakit ngayon lang Tito Soto? Bakit hindi mo binirayan noon? Oh. Basahin po natin yung bira ni Tito Soto ha. Ito ay patungkol kay Chis Escudero, alam niyo naman. Grabe is the word. Amendments by the Senate in the past never run into billions. Especially if it involves the DPWH. It's scandalous. Naka-skandalo daw, malaking skandalo. To say the least. More so when these amendments came from budget cuts from DepEd and DOH. Ang tanong ko lang, Tito Soto, bakit ngayon lang? Magsisimula na yung deliberation sa budget sa 2026 eh. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Politikong-politiko, di ba? Kasi kalaban niya si Kiss. Kalaban niya si Kiss sa Senate presidency. Okay. Inaatake po nila ngayon si Chis Escudero, hindi lang si Tito Soto. Bahagi lang si Tito Soto ng atake. Ayan, no? Katulad po to sa politiko, siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Alam po ninyo na pinoproyekto eh. Kasi merong politiko, malaking politiko na nagsasalita. May mga media, sabay babanat yung media, sabay babanat na yung mga dilawan kakamping, mga makabayan black. Yan po yun, no? Yan po yung ganyan po sila umatake, no? Bibira sabay-sabay. Kaya alam mo planado, wala akong pakialam kay Chis Escudero. Hindi ako fan ni Chis Escudero. Tingin ko si Chis Escudero, isa pa yan sa mga manggagamit. Kita nyo naman, bakit ka magiging fan niya? Waiter yan ni Lisa Araneta. Marcos. Waiter yan eh. Nakita na natin yan kung gaano kalapit eh. Kaya lang mga manggagamit, attitude natin sa mga manggagamit, gamitin natin ang mga manggagamit. Kung gagamitin niyo yung mga Duterte, dismiss niyo yung impeachment complete ni BP Sara. Pumabor kayo na ma-acquit si BP Sara. Wala kaming problema. Di ba? Bakit mo? Kaya lang sa mga bumabanat po kay Chis Escudero, tama yan. Banatan ninyo si Chis Escudero dahil sa insertion. Kitang-kita ko yung pagmumukha nila ni Grace po. Di ba? Kitang-kita ko yung pagmumukha nila ni Grace po pagkatapos nila makipag-usap kala Romualdez. Yung ngiti sa labi nila na pinayagan nila akap dahil binigyan daw ng akap yung mga senador. Tama naman yan. Banatan niya kung may insertion sa budget eh. Oh.
Tama yan, Tito Soto. Siguro naman meron kang basehan dyan sa sinasabi mo. Alam niyo po, kung tayo lang ang boboto ng Senate presidency, panalo na si Marcoleta, hindi naman tayo kasama dyan. Di ba? Hayaan na po natin yung mga senador natin. Basta, nililigawan po yung Duterte Black, no? Nililigawan ng mga senador na mga gustong tumakbo. Importante po yun na may recognition na may power tayo sa Senate ngayon. Okay. Kulang kayo. Ako naniniwala ako magiging Senate President siya si Marcoleta eh. Pero hindi ngayon. Kasi insulto yan sa lahat ng mga senador. Okay. Okay ba sa atin na banatan ni Tito Soto si Chis Escudero sa budget insertion? Bakit naman hindi? Okay na okay kami riyan. Banatan nyo, expose nyo yung mga budget insertion. Pero alam mo Tito Sen, eto lang din ang puna ko sa'yo. Lahat ng mga Pilipino alam na hindi si Chis Escudero ang makapangyarihan sa budget. Ibig mo sabihin, Tito Soto, yun yung problema sa'yo, Tito Soto. Kinakalimutan mo yung numero unong utak ng mga insertion na yan. Ang numero unong utak niyan, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Maliit na player lang sa pagbabudget to si Chis Escudero. Di po ba? Inulit mo pa, hindi na nga kita pinansin eh. Inulit mo pa yung pang-insulto mo. Maliit na bagay lang. Maliit lang pong player. Hindi po siya main actor dyan. Sa tingin mo, nag-manipulate ng budget ng Pilipinas, no? Ay si Tito Soto, ay si Chis Escudero. Alam ng pangkaraniwang tao na si Martin Romualdez ang utak niyan eh. Alam ng pangkaraniwang tao na si Chis Escudero ay isa lang po sa mga binigyan, kumbaga sa aso lang na tinapunan ng buto. No? Yan lang po si Tito Soto, aso na tinapunan ng buto. Dito nga kita para black ka talaga. Marami ka masyadong marami kang masyado dito. Teka lang i-ano ko lang to, yung i-out ko na. Kasi bumalik pa eh. Gagawin na natin permanente yung utot na to. Hindi naman niya ako nadidistract. I-unhide ko muna siya. Ayan. Okay, balik na tayo rito kay Tito Soto. Ayan nyo lang. Papapekto kayo sa mga tukmol na yan eh. Ako na lang. Okay naman. Alam nyo po, alam ko po yung yung talagang nakikipag-engage sa yung masasarap po yun eh, yung mga nakikipagtalo. Ito po hindi po yan makikipagtalo eh, mga asar lang eh. Sagutin mo man yan, hindi naman yan. Kaya alam na kagad natin yan. Okay, balik po tayo. Balik po tayo rito. Ano nyo lang po pag nakita nyo. I-hide nyo lang po yan. Para kahit man gaano karami yung kanyang marami naman kayo eh, 'di ba? Yan, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon na i-hide yan tao na yan. Kasi kung maraming account yan, i-hide natin lahat. Okay. Balik po tayo rito kay Tito Soto.
Si Tito Soto po, binabanatan ang mga kapwa niya senador, pero wala pong binabanatan ng mga congressman. Lalong-lalo na si Martin at si Saldico, na alam na po ng lahat. Uy, Spencer, kumusta ka naman? Na alam na po ng lahat na si Tito Soto, na si Martin Romualdez at saka si Saldico ang totoong may control ng budget. Hindi po to si Chis Escudero. Ano lang yan kay Chis? Boto lang. Tinapunan lang po yan ng boto. Di ba? Tinapunan lang po yan ng boto. Okay, balik na po tayo rito. I-block, ano nyo lang uli yan. I-block nyo lang i-block yung tukmol na yan. Wala naman sasabihin niya, kundi masaya sila niyan eh. Okay, punta na po tayo rito sa mga hindi sinagot. Meron pong hindi sinagot. Talakayin po natin bakit hindi nila sinagot. Okay, naalala po ninyo, si Dilima nga, sabi ni Dilima rito, nangingialam daw. Nangingialam daw si yung Supreme Court. Nangingialam daw. Okay. Isa-isayin natin yung mga hindi nila sinagot. Ito po ang sinabi. Yung sinabi po muna nila. Mula sa HOR. House of Representatives response to Supreme Court. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and convey the need to decline responding to F, G, and H and to further respond to inquiry J. Ayan hindi raw po nila sasagutin yung mga item na merong letters F, G, H, tsaka J. Tayo po ang magbabasa kung ano po yun. Okay. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. This is especially true because matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provisions of House rules. Yan. So tinatanggihan nila na sagutin ito dahil internal daw ito sa HOR, no? At hindi po pwedeng hindi po saklaw ng Supreme Court. 'Di ba? Ngayon, sasagutin po natin tong tong sinasabi ng HOR. Lagi nilang sinasabi, no? Kung wala naman kayong ibabalik po natin sa kanila yung binabanat nila kay Yung lagi nilang binabanat kay BP Sara. Kung wala ka na o naman kayong nilalabag, wala kayong nilalabag na probisyon ng saligang batas sa ginawa ninyo, bakit hindi nyo nalang sagutin? Di ba? Babalik lang namin sa inyo. Bakit hindi nyo nalang sagutin? Wala naman pala kayong nilalabag. Bakit ayaw nyo nalang sagutin? Yan yung sagot nyo kay BP Sara eh. Pag hindi sumasagot si BP Sara, gusto nyo nga sumagot si BP Sara, hindi sa inyo eh. Gusto nyo nga sumagot si BP Sara sa media din eh. Sa media nyo pa binabanatan si BP Sara. Eto, Korte Suprema po. Pinasasagot kayo ng Korte Suprema. Ano sagot nyo? Hindi po namin yan sasagutin kasi internal ito. Internal? Confidential ba yan? Hindi.
Pwede nyo sagutin. Kasi po kay BP Sara, pagkakaiba kay BP Sara, bakit hindi pwedeng sagutin? Pinagbabawal po ng batas. Ha? Na ibulgar mo. What is confidential ay confidential. Bawal mong i-divulge ang confidential. Pag, pag nilabas ni BP Sara, yung mga gusto nilang malaman, sino si Mary Grace Piatos? Di ba? Paglabag po yan sa confidentiality. Tanong nyo po kung sino magrereklamo kay BP Sara pag ginawa niya yan. Sila din. Walang ano yung mga yan. Ngayon, eto naman. Ha? Eto, babalik namin sa inyo. Bakit hindi nyo nalang sagutin ng Supreme Court kung wala naman kayong ginawang paglabag sa batas? Ang dali lang naman sagutin. Yung tinatanong. Di ba? Ay, pwede pala yun, Badong. Pwede pala silang hindi sumagot. Oo. Ano lang ang sinasabi nila? Ang sinasabi lang nila, pwedeng sumagot kasi internal sa amin. Bakit pinasasagot nyo si BP Sara tungkol sa confidential fund? Kayo nga, hindi nyo masagot yung Supreme Court. Alam ng Supreme Court kung ano ang bawal at hindi bawal. Supreme Court sila eh. Okay. Basahin natin yung ayaw nilang sagutin. Ano yung mga tanong ng Korte Suprema kung bakit ayaw nilang sagutin? Ito po, yung letter F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Mahirap bang sagutin yan? Sino po yung nagsulat ng article of impeachment? No? Mahirap po ba na sagutin kung sino po yung nagsulat? Anong committee? Halimbawa, Committee on yung Quechua, Ways and Means, o kung ano man yung tawag Quechua. Mahirap po ba sagutin yun? Yung committee ni Chua ang gumawa? Bakit hindi nyo masagot? Crucial po yun kasi ang bintang ni BP Sara sa inyo, no? Ang bintang ni BP Sara, hindi naman yan nabasa. Hindi po yan nabasa ng mga pumirma. Basta na lang pumirma. Masama po ba yun? Sagutin? Ito ay ginawa ng, halimbawa lang ito ay ginawa ng committee ni Chua at natapos noong December. Hindi nila masagot. Ikalawang hindi nila kayang sagutin. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it is circulated to all the members of the House of Representatives. Ito ba ay umikot yung article of impeachment? So nagawa na, 'di ba? Kailan niyo to pinamudmud sa House of Representatives? Yung article of impeachment. Kailan? Crucial po yung kailan, di ba? Kasi may mga nauna. Sabi po ng saligang batas, isang beses ka lang magsasampa ng impeachment complaint sa same na impeachable officer. So, ang kahulugan po niyan, isang beses ka lang pwedeng magsampa ng reklamo kay BP Sara. Pang-ilan na nga tong impeachment complaint na to? Ika-4 na. So, bakit tayo nyo sagutin kung kailan? Kasi may record na po ang Supreme Court kung kailan yung una. Malamang December or November di ba? 2024. Ito, fourth impeachment, 2025 na yan. So ano po nauna? Yung 2024 o 2025?
Yung 2024. Tignan niyo po ikalawan niyang tinatanong na ayaw nilang sagutin. Nabigyan ba lahat ang mga congressman? Widely circulated ba? O bakit kaya yun ang tanong? Kasi malamang yung mga kaalyado ni BP Sara, hindi nila binigyan ng kopya. Di ba? Oh. Titistigo yan. Hindi po ako nabigyan ng kopya. Yari kayo. Binigyan niyo ba ng kopya si Paulo? Kapatid ni BP Sara? Pucha, hindi ba paglabag yun? Paano niyo sasabihin na alam ng mga congressman? Hindi niyo pala nabigyan. Sila po magpapatunay na walang pinamigay. Katunayan, hindi kami nakatanggap. O, di ba? Okay, ikatlo na ayaw nila. Ayaw nilang sagutin. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, kailan ito ipinamudmud? At ikalawang tanong, and whether it was circulated to all the members. Tapos na pala to. When it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article change. Tignan nyo ayaw nila sagutin. Kung eto ba ng mga pinamudmud ninyo ay mayroong kasamang ebidensya bawat article. Sige. Whether it was accompanied by evidence for each article charged or there was a committee report Wala. Ayan. Or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Okay, ito po, magandang tanong to, no? Kailan nyo yung pinamudmud? Nung pinamudmud nyo ba yan, bawat article ba mayroong nakalagay na ebidensya? Kung wala mang ebidensya, anong committee report yung pinagbatayan nila ng kanilang pinirmahan na ine-endorso nila? Kasi pinagbibintangan ninyo si BP Sara No? Pinagbibintangan nyo si BP Sara na lumabag. Kaya dapat tanggalin. Binoto po yan ng 32 million Tapos, pag pinirmahan nyo yan, nakalagay doon, pinatutunayan ninyo na totoo. Sumasang-ayon kayo. Ang tinatanong lang ng Supreme Court, yung bang mga articles of impeachment, may nabasa kayong ebidensya? May nabasa ba kayong ebidensya na nagpapatunay na itong article of impeachment ay nilabag nga ni BP Sara? True sa ebidensya nyong hawak. Kung wala man kayong ebidensya, meron ba kayong pinanghawakan na committee report? Ang sagot dyan, wala, pare-pareho. Bakit? May congressman na kapatid si BP Sara Yan siya magpapatunay na wala. Congressman si Ungab, siya magpapatunay na wala. At higit sa lahat, congressman dati si Marcoleta. Hindi ba kayang patunayan ni Marcoleta yan? Kaya ayaw nilang sagutin. Ano man ang sagot nila, pwedeng kontrahin nila Marcoleta. Hindi po totoo yan. Yun na ibigay po sa akin kopya, wala namang. Naghihintay lang sila ng tamang panahon. Ito po yung huli. As of the articles of impeachment transmitted to Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. Kinakailangan po ma-absorb mo nila, nabasa man lang nila yung mga ebidensya laban kay BP Sara. Bakit po importante ito? Kasi wala kang karapatan na tanggalin mo sa pwesto ang taong binoto ng 32 milyon nang wala siyang mabigat na ginagawa. Kinakailangan karumal-dumal muna yung ginawa ng tao na to.
Kasi pinagkatiwalaan siya ng tao. Kung ang dinidemanda mo lang sa kanya ay jaywalking, tamang pwede mo siyang patunayan. Ito po yung CCTV, jaywalking. Pero sapat na ba yung pagja-jaywalking niya para siya matanggal sa pwestong pangalawa sa pinakamataas? Hindi po. Dahil ang jaywalking ay pakakantahin ka lang ng bayang magiliw sa unang offense. Ikalawang offense, pipingutin ang yung tenga. Di po ba? Ibabatay ninyo sa mga ebidensya yung kinakailangan. Kaya kung hindi nyo kayang sagutin ito, makinig po yung mga nagmamadali na dapat isalang na. Ito po yung mga basis ni BP Sara kung bakit dapat i-dismiss yung kanyang kaso dahil yung basehan nila ng article of impeachment ay wala. Wala silang pinagbatayan. Sabi nga ni Marcoleta, pwede pa nga sila ipakulong dahil pinatutunayan nyo yung wala namang kay ebidensya. Kaya yung usapin po na mag-trial na tayo, paano nyo sasagutin niya kay Marcoleta na legal yung ginawa ng mga congressman? Di po pwedeng basta tanggapin niya ng mga matatalinong tao. Kaya po ngayon, ang panawagan natin, hindi po yung matuloy yung kalokohan po yung mga pinagsasabi nyo. Yung sinasabi, kung walang kasalanan, bakit hindi siya magpaliwanag sa impeachment court? Sabi ni Tulfo, sabi ng mga kung sino mga... kung wala pala, kung may kasalanan pala si BP Sara, bakit hindi sagutin din ng House of Representatives yung Supreme Court? Simple lang naman yung tinatanong. Kailan nyo to pinamudmud? Yung bang mga congressman nakapagbasa? Mayroon ba kayong binigay na ebidensya? Tahasan ko na sasabihin, wala silang ebidensya. Inamin niya ni Chua eh. Ano sabi ni Chua? Sana po kay Martires, sa ombudsman, manood muna kayo ng impeachment bago nyo po pagpasyahan na i-dismiss. Kasi sa impeachment po lalabas yung ebidensya. Hindi pa po namin nailagay dyan sa committee report. Inamin na nga ni Chua, wala silang ebidensya sa committee report. Bakit mo tatanggalin sa pwesto ang Vice President nang wala ka namang nakitang ebidensya? Ikaw na congressman ka. Pangit po yun. Kaya dapat yan i-dismiss, hindi po dapat mag-open ng Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon.